Sa pagnenegosyo, paiba't iba ang kapalaran, paiba't iba ang pagtingin, at paiba-iba ang iniisip patungkol sa pagnenegosyo. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. And welcome back again. Ngayon, nagkaroon po ako ng modification sa aking YouTube channel. Ngayon ay Bernard Gabaon TV. Yan po ang pangalan ng aking channel. At Go Negosyo, practical tips para sa pagyaman mo. Atid ito ng iyong kabayan, Bernard Gabaon, nagsasabi sa inyong God bless you po. Mga kabayan, meron po tayong pag-uusapan ngayon na isang negosyo na napaka-importante dahil batid ko ang pangangailangan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero asahan po natin mga kabayan, practical ang negosyong ito at maliit lamang ang puhunan nito pero malaki ang kita. Yan ang pag-uusapan natin sa gabing ito. At yan ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Magbibigay tayo ng isang negosyo na napaka-importante at patok na patok ito sa probinsya at napaka-practical ito mga kabayan dahil napakamura lamang ang puhunan at ito ay napakalaki. Ngunit ang produkto na ito o di kaya't ang negosyo na ito ay pwedeng i-alok kahit sino dahil napaka-safe po itong kainin dahil ang mga ingredients, naku po naman, ay napakaganda at maraming herbs na inilalagay. Ito ay ang paborito ng mga Ilocano, Bisaya, Tagalog o di kaya Kapampangan. May mga kanya-kanya silang bersyon nito. Ito kabayan ay ang tinatawag na dinakdakan. Pero syempre, ang pag-uusapan natin ay ang dinakdakan ng Ilocano. Ito ay masarap na putahe o di kaya masarap na ulam. Magkaano lamang ang puhunan nito? Sa 1,000 na puhunan mo, almost 85% na ang income mo dito. O di kaya ang patong ng pera mo ay magiging 1,850. Mayroon ka ng 850 na income dito kapag yan ay nabenta mo lahat yan. And so far, alam ko na mabebenta lahat yan mga kabayan. Dahil ito na nga ang dinakdakan. Ano ba itong dinakdakan? Ang dinakdakan na ito ay ang paborito ng karamihan kahit saang lugar dito sa Pilipinas. Ito ay napakasarap. Ito ay kinokompos ito ng karning baboy. Yan. Dahil ito kahit saan ka magpunta, ito ay patok na patok. At ito ay pasok na pasok at swak na swak din sa kahit sino man na gustong magnegosyo. Kasi practical na negosyo ang kinakailangan natin ngayon mga kabayan. Dahil sa ngayon, hindi pa naman kalakasan ang ikot ng merkado. Kaya lahat tayo naghahanap ng pipwedeng pangkabuhayan. Kaya heto na kabayan, ang unang-unang gagawin mo kapag nagnegosyo ka ng dinakdakan, syempre hindi mo naman kailangan na lang magpalisensya yan dahil yan lang. Hindi mo rin kailangan ng kumuha na ng permit dahil dyan pa lang sa iyong mga kapitbahay, ubos na yung dinakdakan mo kapag kayan ang iyong ininegosyo. Sa puhunang 1,000, 850 sigurado ang kita mo. Dahil ito ang mga ingredients kabayan. Maganda kung gumagawa ka ng dinakdakan ay yung atay, meron kayong maskara, kalalagyan mo na ng lempo para masarap yung mixing niya. At syempre ang mga ricado sa paglalaga mo pa lang ay kailangan mo nang maglagay ng ricado. Kaya aalamin natin yan kung paano kabayan. At heto na kabayan kung paano mag-prepare ng itong dinakdakan. Ito alam ko lahat may kanya-kanyang bersyon. Pero ang isasuggest ko lang ay ang ginagawa namin sa bahay kahit nung bata pa ako at kahit pag umuwi ako. Ito pa rin ang aming ginagawa. So nasabi ko na kanina, yung ibang parte ng baboy. Syempre yung utak, pinaka-importante yan sa isa. Wag na wag kalilimutan yung utak. Basta pag may liempo ka na, meron kang maskara, meron kang atay, at saka yung utak, wow, champion na yan. Siyempre, napakasarap niyan. At i-prepare mo yan, ilaga mo yan kabayan. I-separate mo yung utak siyempre kasi malambot yung utak. Ilaga mo yan kabayan. At linisin mo ng maayos bago mo ilaga. Pag nilaga mo yan, maglalagay ka ng laurel, bulbulong sa Ilocano yan. Maglagay ka ng luya, bawang. Tapos durog na pamenta, lagyan mo ng asin. Kung gusto mo maglagay ng bitchin, lagyan mo. Kung ayaw mo naman, magic sarap. Yan ang panlaga mo kabayan. Within 40 to 45 minutes pag nilaga mo yan, aahunin mo yan.
Di malambot na siya, syempre tutusukin mo ng tinidor kung okay na, mache-check mo naman. Pag kinuha mo yan kabayan at inangat mo, huwag mo munang hihiwain yan, syempre mainit, di ho ba? At palamigin mo muna kahit 20 to 25 minutes. Pag malamig na, ayan, syempre, hindi ka muna maghihiwa dyan. Alam mo kung bakit? Dahil yan ay iihaw mo muna yan. Parang ibalbakwa mo muna. Tawag dito sa Ilocano, barbakwa. Tawag nila, ituno. Yan, iihaw mo muna yan. Pagka naihaw ng mayos, pero yung pag-ihaw mo, kailangan 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Ganun yung maganda ang pagkaihaw. Dahil ang mga customer mo dito ay takam na takam at masarap ito kabayan. Talagang garantisado ko sa iyo ito. Patok na patok, malaki ang kita mo, maliit ang puhunan. Yan kabayan, ganito katindi ang dinakdakan. Kahit anong version ng dinakdakan yan. Pero ang sinasabi ko ay ang dinakdakan ng mga Ilocano. Yan po mga kabayan. At kapag naihaw mo na yan, syempre mag-prepare ka ulit ng ibang ricado. Tulad halimbawa ng luya. Kailangan meron kang luya na hiniwa-hiwa mo ng maliliit. At meron ka ding ulit dinurog na pamenta. At mayroon ka ring sibuyas. At heto na ang sinasabi ko na mga herbs na napakatinding mga herbs. Kahit siguro may high blood yung kakain dyan, ay kontrolin lang, ay okay. Dahil napakaraming nilalagay na lemon. Tapos plus yung Ilocong suka, lalagyan pa. Nako, talagang napakaganda ang mga ingredients nito. At kapag hinalo yan, haluin mo muna yan kabayan. Kapag nahalo mo na yan, yung utak, syempre, ilaga mo yung utak. Meron ding ricado yun. Ganun din kung anong niricado mo dito, nilagay na ricado, ganun din yung ilalagay mo. Pero yan may sukang Ilocano. Pagka na pakulo mo na yon at sa tingin mo okay na yung utak, ihalo mo na ngayon kabayan. Tapos halu-haluin mo na sa ricado. Ito yung napakasarap. Alam mo kung anong gagawin mo para mas lalo pang sumarap? Kung may ladies choice ka, ayan, yan ang ilagay mo kabayan. At kapag naayos mo na yan, okay na yan, ready to serve na yan kabayan. Yung 30 pesos, napakaliit pero swak na swak, masarap na masarap. So, yan ang gusto kong i-share. Kagabi pa gusto kong i-share dahil ang channel natin ay practical tips sa pagninegosyo na ito ay magpapayaman sa'yo at magpapaasenso sa'yo. Hindi tayo nangangailangan ng napakalaking puhunan. Yan, practical tips lamang dahil kahit sa pinakamaliit, pinakamababang buhay na Pilipino ay abot na abot ang mga negosyong ito. So, sana mga kabayan, ang aking tips na negosyo sa gabing ito, sana ay nakatulong sa inyo, naka-inspire ito dahil ang kailangan natin ay matulungan ang ating mga kapwa Pilipino para makapag-go negosyo. Practical tips para sa pag-asenso mo. Hatid ito ng kabayan mo. Bernard Gabaon nagsasabing, God bless you po. Kaya yan kabayan. Bago ko i-close at i-end up, shout out muna sa lahat ng aking mga subscribers. Nandyan sa US, may subscribers din ako dyan, may nanonood din, kahit viewers ka, shout out dyan sa Kuwait, dyan dito sa Saudi, Thailand, Pilipinas, at sa lahat ng aking mga subscribers at viewers, saan man kayo naroroon, shout out po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lamang at bago ko i-close ay mag-subscribe ka kabayan dito sa Bernard Gabaon TV. At don't forget to hit the notification bell. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Yan lamang po ang sharing natin sa gabing ito. Happy Valentine's po sa lahat.